sinasabi ng iba. Favorite mo kasi yan, kaya puring-puri ka, puro positive sa'yo, walang negative. Ngayong araw na to guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung 3 things na ayaw mo sa Fort Everest ko. Tara guys, pasok tayo sa loob. Uunahin na natin to guys, ito yung pinaka main concern ko kasi pagdating sa safety, number 1 sa akin lagi yung concern na to. Dito sa Fort Everest guys, meron tayong lahat ng pinto, merong unlock and lock button. Sa lahat ng pinto yan, so para sa akin positive yan. One thing na negative sa akin, kung makikita ninyo nakailaw yung ating lock icon, so ibig sabihin nakalock yung ating pinto. Pero dito sa loob, kahit nakalock yan, pwede yang mabuksan. Ayan. Nabubuksan, di ba? Papakita ko sa inyo. Lock natin ulit. Isang ganun mo, nabubuksan. So para sa akin guys, unsafe yon kasi syempre meron akong 3 anak, lahat sila bata pa. Mamaya kasi yung mga anak ko na nandito sa likod, bigla nila mabuksan yung pinto, tapos malaglag sila. O kaya, hindi man sila malaglag, pagbukas nila may tinamaang ibang sasakyan, may tinamaang nakamotor. So para sa akin, unsafe yon. Gawin na lang daw is child lock. So para sa akin guys, para gawin yung child lock na yun, napaka-inconvenient na kasi tara dito sa loob. Ngayon na na-activate na natin yung child lock guys, makikita ninyo, hindi na natin mabuksan dito kahit na naka-unlock, hindi na natin mabuksan. Okay, so yun daw yung solution. So para sa akin guys, napaka-inconvenient nun and napaka-unsafe. Why? Kasi syempre kapag na-aksidente, wag naman sana, pag na-aksidente ang sasakyan, lalo na head-on collision, sino ba ang pinaka-grabing injury? Yung nasa unahan. Okay? So mabubuksan lang ang pintuan galing sa labas. Galing sa labas, 'di ba? So paano na nga lang guys kung yung tanging tao na makakapagbukas ng pinto, which is yung driver, siya pa yung pinakamatindi ang tinamaan sa accident, tapos yung mga pasahero mo na makakalabas sana galing sa loob is hindi makalabas kasi nga naka-child lock. Okay? So kaya yun yung number 1 reason bakit ito sana sa mga bagong lalabas na Ford, kasi yung next generation of Ford Everest and Ranger, ganun pa rin. Mabubuksan pa rin sa loob kapag hindi naka-child lock. Ngayon, only option is to use the child lock. Number 2 guys, yung second row seat natin. Since ang Fort Everest is 7-seater, one thing na ayoko para sa Everest guys, yung second row niya kasi hindi na babalikwas. Ang pwede mo lang gawin, is i-abante yung upuan, tapos itutupi lang. Tapos makikita ninyo, medyo hirap makapasok papunta dun sa third row, diba? So para sa akin, medyo inconvenient yun, lalong-lalo na sa mga medyo may edad na o kaya yung mga hirap umakyat. Tapos sa naging common issue pa sa akin nun, dahil nga hindi nababalikwas yung upuan, mas prone na magasgas tong part na to. Prone na magasgas masyado to. Minsan kasi dito na sila napapaapak o tinatamaan nila to ng sapatos, ng tsinelas, diba? Third thing, yung ating side mirrors. Naka-powerful ang side mirrors ng Ford, pero kapag nilock mo yan, hindi siya tumutupi. One way lang ang paraan para maitupi mo yung side mirrors ng Ford, gamit ang button na to. Okay? So para sa akin, bakit napaka-inconvenient niya? Kasi minsan guys, nakakalimutan kung itupi yung side mirrors. Ayan. So kailangan ko pang buksan ulit yung sasakyan para maitupi ko ngayon yung side mirrors, tsaka ko siya ilalock ulit, diba?